Sino mag-aakala na sa isang sikat na fast food chain ay pwede palang mangyari ang isang horror story? Ano nga ba tong fast food chain na to? It's the one and only Jollibee. Yung sender natin today is si Queen. Hindi niya totoong pangalan. And ito yung isa sa mga pinaka-nakakatakot niyang encounter sa pagtatrabaho niya sa Jollibee. October 29, year 2022, nangyari yung paranormal encounter niya. And that day, siya ay naka-duty sa drive-thru outside taking orders. So si Queen ay nasa labas mismo. Wala siya dun sa window. And as per Queen, nangyayari yung mga times na yon pag long car na sila or talagang mahaba na yung pila ng kotse. Sa branch ng Jollibee kasi kung saan katrabaho si Queen, madalas tinatao. Even yung drive-thru nila, puno talaga. Anong araw na yon, ang duty niya is 2 p.m. to 11 p.m. And she was assigned na mag-take ng orders drive-thru outside para pagdating nila dun sa window, magbabayad na lang yung mga customers. We all know na ang October is part na ng Burr months. So, madami talagang tao and hindi na siya makapasok, literal na nasa labas lang siya. So, sa part ng trabaho ni Queenie is yung mag-upsell. Sa madaling salita, kailangan nila mag-offer ng mga extra pa sa menu, katulad ng peach mango pie. Anong araw na yon so far? At na nabigyan ni Queen ng offer is talagang bumibili. Lumipas yung buong araw ng shift niya normal naman lahat until pumatak yung 11:45 ng hating gabi. Queen was told na mag-overtime duty. That time, 3 cars na lang yung natitira. Excited na siyang umuwi kasi she was just so tired sa maghapon na shift. The moment na in-assist niya yung last car, doon na nag-umpisa lahat ng kababalaghan. Pag-approach ni Queen doon sa kotse, nakita niya na dalawa yung nakasakay. Isang lalaking driver and yung isang babae is nakaupo sa likod. Umorder yung guy ng Jollibee Yum Burger and Spaghetti. Si Queen ay nakatingin doon sa guy habang tinitake niya yung order and the guy was looking at the translite or yung parang menu na may ilaw. After niyang i-take yung order ng lalaki, tumingan si Queen doon sa kasama ng guy and she saw that the girl was really pretty. The girl was telling the guy kung ano yung order niya, so hindi siya nakatingin kay Queen. Tinitake down notes lang ni Queen yung order ng girl. Natapos na sila magsalita, she offered the peach mango pie. Para magkaroon si Queen ng interaction doon sa babae sa likod, Queen offered the peach mango pie doon sa girl. Tumingan si Queen doon sa babae and she said, "Ma'am, baka po gusto nyo ng peach mango pie." Sa mga moment na yon, tumingin bigla yung lalaki sa kanya and after looking at Queen, tumingin yung guy sa may salamin sa taas para i-check kung sino yung kausap ni Queen. After lumingon ng lalaki is kinausap niya si Queen and ang sabi niya, "Ano? Sinong ma'am?" So ibig sabihin, all this time, mag-isa lang pala yung lalaki sa loob ng kotse at walang ibang taong nakasakay sa likod ng sasakyan. Kitang-kita ni Queen sa mukha ng lalaki yung pinaghalong pagtataka, pagkatakot, pagkagulat. Nung pagkasabi ng guy na sinong ma'am, agad na napalingon si Queen sa likod ng sasakyan laking gulat niya na wala na yung babae na nakaupo. Noong mga moment na yon, binabalot na sila ng takot wala nang ibang nasabi si Queen kundi, "Sir, tuloy na po kayo sa window 1. Hindi niya na na-repeat yung order, hindi niya na nasabi yung total amount kasi binalot na si Queen ng takot and kahit siguro sino, hindi alam yung gagawin sa mga moment na yon. Nung nalampasan na siya ng sasakyan, hindi na nagawa ni Queen na lingunin pa yung car para i-check yung plate number, para i-check kung sino yung nasa likod kasi she was just so scared na makita ulit yung babae. Tapos na ako mag-makeup, ayusin natin yung hair ko and here is the final look. Today marked as the first anniversary ng pag-horror story ko and I'm just so grateful sa kung ano man yung na-achieve natin. I will be forever grateful for you guys sa lahat ng mga pag-support at pagmamahal na pinakita nyo sa akin over the past year. And good news, ako ay nagbabalik para sa gabi-gabi ninyong katatakutan. Going back sa kwento ni Queen, after the incident, umuwi siya na sobrang natatakot. Nagtataka siya kung bakit sa kanya nagpakita yung babae. And personally, curious ako kung ano ba yung history ng sasakyan. Matay ba yung babae sa loob? Dati ba siyang may-ari ng sasakyan? Or kamag-anak ba siya ng driver? What do you guys think? That's it for the video. Kung meron kayo mga horror stories na katulad na tong kay Queen, you can message me on Instagram. You can share source with me there and I would happily share it here if you'd approve. Thank you so much for watching and for more videos like this, please like, comment, and follow for more. Happy anniversary. Good night, everyone.